Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Miyerkules. Ngayon po ay May 27, 2026. Disclosure lang po, mukha pong gabi ngayon pero actually this is a recorded episode. Nare-record po natin itong episode na ito ngayong umaga. Pero same day po, no? At saka syempre fresh na fresh pa rin po yung ating pag-uusapan at ito po ay merong kaugnayan dyan po sa nangyaring parang wala pang katapusan itong drama sa ating Senado, no? Simula nung nag-assume ng Senate presidency itong si Alan Peter Cayetano, especially sumunod yung May 13, highly suspicious shooting incident. And of course, kahapon or kagabi, nag-walk out po itong minority senators na may kaugnayan po rito sa isang isinusulong na amendment sa Senate rules. So makakausap po natin ngayong gabi, isa po sa mga nag-walk out. At isa po sa mga nag-manifest, medyo masidhi po yung kanyang manifestation at saka interjections kagabi dito po sa init ng diskusyon sa Senado. We would like to welcome, after a long time, no? Again, dito sa ating Facts First podcast, si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, magandang umaga, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Thank you, Christian. Thank you for inviting me in your show. Thank you. Kumusta, Senator? Medyo nahimas-masa na ba kayo after what happened last night? No, I'm okay. At saka yung 10 ng mga kasamahan namin, we're all okay. After the walking out, nagkaroon kami ng caucus, yung minority, tapos planning on what to do on Monday. Na we know that they will really put it again on the floor. And we will give them a good fight. Though alam naming outnumbered kami, pero will not give up na ganun-ganun na lang. We really have to fight. Ang gusto lang namin kasi Christian, na palawanag sa amin. Bakit kailangan nyo baguhin yung rule na yun? Rule 14, Section 41, na sa kasi 41B, ang sinasabi doon, pwede ang teleconferencing, video conferencing, ng isang senador o ng ilang senador basta may force majeure o kaya national emergency. Applicable ito kasi noong panahon ng pandemic, okay? Panahon ng pandemic. Ngayon binabago nila, gusto nila na okay, tuloy-tuloy natin yan. With this new rule na kanila pinapanungkala na kahit absent ka, wala ka physically sa Senado, pwede kang mag-attend ng hearing, bumoto. Unfair naman yung Christian doon sa mga pumasok sa Senado because physically, ang sinasabi lang nila doon, basta may justifiable reason. Yun yung tinatanong ng mga kasamahan naming senador, sila Kiko Pangilinan, sila Risa, Senator Ping. Ano itong justifiable reason? Can you give us? Ay, wala naman. Ang dumiretso ka agad doon sa pagbotohan na lang natin, let's divide the House. So, yun ang naging problema. Kaya pinipilit nila na syempre outnumbered kami dahil lamang sila. Kaya nga the only way was like we stood up, walk out kasi nga hindi kami sang-ayon. Okay. Kahagabi pinarangkan nyo po itong mga kasama nyo sa majority, no? So ano ba talagang basa nyo rito? Bakit nila isinusulong itong suspicious amendment na ito? Alam mo, gusto ko sana sabihin, kaso naisip-isip ko, seconds before ako magsalita na gusto ko sasabihin, wag na tayong magbulahan dito, wag na natin lukuhin ang taong bayan. Obvious naman, Christian eh. Bakit nila pinilit ito nung May 11? Ang tanungan namin, ay kaso hindi nga nila sinasagot, at tinatanggi nila, ito ba ay para kay Senator Bato na nagtatago ngayon? Ito ba ay para doon sa dalawang senador na sabi ni Ombudsman Remulla ay lalabasan ng warrant? Ito ba ang dahilan? Gusto niyo mag-attend pa sila kung nasaan man sila? Yun lang naman eh. I-explain lang naman nila sa atin. Hindi, tatago nila. Hindi. Kailangan. At pangalawa, bakit sobrang importante ng rule na ito? Ang daming pwedeng pag-usapan, Christian. Ang daming mga nakabinbin na mga kaso
Not kaso kundi mga bills, ika nga for sponsorship. Isa na doon yung kay Senadora Risa, yung hospital detention, malapit na yon, na bawal nang idetinin ng ospital ang sinuman kapag walang pambayad. Pangalawa, si Senador Marcoleta, meron din siya sa floor, nakabinbin ngayon, yung wag nang pagbayarin ng kuryente, bagkus gobyerno lang sasagot sa electric bill ng mga poorest of the poor. Naka-hold din yun. Yung sa akin, yung nuclear treaties na kapag may disgrasya sa ibang bansa na nuclear power plant nila at umabot dito yung disgrasya because of sa hangin, sa tubig, naapektuhan ng ilang kababayan natin. Yung treaty na tinatapos namin na may compensation tayo doon sa kung sinong may-ari ng nuclear reactor na yan at umabot sa atin yung damage, babayaran tayo. Yun ang treaty na nakabinbin. Pagkatapos meron pa yung Visiting Forces Agreement ng Canada at saka New Zealand, at pagkatapos yung AIX pa, yung anti-EPAL law, nakabinbin lahat ito eh. So, ang tanong natin lang, mas importante ba itong yung kailangan hindi kailangan mag-attend ng senador pero pwedeng video conferencing? Okay. Mas importante ba ito doon sa mga batas na ika nga para sa interes ng taong bayan? What we were talking yesterday, Christian, it looks to me like it was only for the interest of the few rather than talk about these issues, these bills na pending on the floor na marami ang makikinabang. Pinipilit na hindi, kailangan nating pagbutuhan na ito, divide the house. Ang tanong ko nga, bakit tayo nagmamadali? Why are we in such a hurry to pass this rule, ika nga, Christian? Ano pong sagot nyo rin sa tanong nyo? As in, prangkang usapan. Mukha bang talagang para makinabang itong sina Bato, Jinggoy, at saka Joel? Christian, masama man tanggapi. Sabi nga, yun ang hindi nila matanggap. Sabi ko, borrowing the line ng isang actor sa isang pelikula na you can't handle the truth. Yung sinasabi ko, totoo naman eh. Being a journalist, you and me, before, alam natin kung saan patutungo yung kwento eh. Because we're journalists eh. Lalo na ikaw, naging investigative reporter ka, ako. Yung body language lang nila, hindi mo lang sabihin, paikot-ikutin man nila ng mundo. Bakit mo pipilitin na pwedeng bumoto ang ilang senador kahit wala sa session hall na pwede silang mag-attend? Bakit? Hindi ba? Anong reason? Siyempre, doon si Bato, nagtatago, may dalawang silang kasama. Kailangan siguro nila intact pa rin yung number nila. Pero hindi naman, labag nga sa rules yun eh. Pangalawa, parang niloloko nila yung taong bayan. I mean, may exception to the rule dahil sila ay, isa pa, may mga nagtanong sa akin kanina, ang sabi, hindi ba lalabag yung nagawa nila, yung rules ninyo, lalabag sa rules ng BGMP, lalabag sa rules ng NBP, na bawal ang mga cellphone, internet sa loob ng kulungan? So, paano ito? So, magkukross yung rules namin, mas mataas ba yung rules, Senate rules sa rules ng BGMP, sa rules ng NBP, mas mataas ba? I don't know. I mean, kailangan siguro pag-aralan na, Christian. Ano pong nakikita yung implikasyon nito sa Senado kung sakaling makalusot itong isinusulong nilang amyenda sa rules ninyo? Una, nakakahiya man sabihin, pero syempre kahit walang Senado, kaya si Bato, patuloy ang sweldo, di ba? Dahil nag-attend naman siya online, di ba? So, tuloy-tuloy ang sweldo ng tao. Pangalawa, makakaboto siya ng kung ang mga dapat. Syempre, mahirap naman makipag-diskusyon pag online yung kausap mo. Paano mo diskusyonin, di ba? Hindi mo makukuha exactly yung ideas niya and thoughts niya dahil sa kabilang linya siya. That is my point. Pangatlo, binoto ka ng tao para pumasok sa Senado, hindi para sa bahay mag-internet or diyan ka video conferencing. Pang-apat, kaya gusto namin malaman, yung sinasabing justifiable reason. Ano ang justifiable reason? Other than force majeure, other than national emergency, ano pa yung justifiable? Kasi inoperahan ka sa pantog o inoperahan ka sa appendix, something. But we want to hear that. Unfortunately, hindi. Di-divide yung house, kailangan pagbutuhan na.
Pala Senator, curious ako, no? Kasi napansin ko lately, under the Cayetano Senate presidency, for lack of a better term, no? Parang naging nana yung ilang mga senador. Example, si Robin Hood Padilla, napagtaasan ng boses, napaka-sensitive pala, na-offend kay Kiko Pangilinan. Tapos kagabi, si Senate President Cayetano, sinabi na naman, ang taas ang boses mo, si Senator Kiko Pangilinan. Kayo, dun sa standard na Senate nila so far, no? Masyadong matapang yung mga binibitawan niyo salita referring to some of your colleagues. How are they responding to this? May mga naninita ba sa inyo o nagpapahayag ng tampo o galit na masyadong matalas yung pananalita niya? Kahapon na lang, di ba, sinasabi ni SP Cayetano, out of order ako. Paano naging out of, is it telling the truth out of order now, Christian? Yung magsabi ka ng totoo, out of order ka, hindi tama, unparliamentary pa yung sinasabi. Sabi nung isa pang congresswoman na nasa majority, nagalit, parang tumayo pa, dapat daw pigilan ako. Bakit daw pipigilan? Yun naman yung nakikita na naman natin lahat. I mean, ba't pa natin bulahin ang tao? Binobola namin yung mga tao, Christian Diretsahin na natin na kailangan natin ipasa ito para 3-4 sa mga kasamahan namin kung sakasakali, harinawa, wag naman makulong, makapag-attend pa na sesyon. Yun lang yun doon pupunta yun, doon patutungo yun, Christian. Pala kagabi tumayo rin kayo, no? I think in defense of Senator Risa Ontiveros na ininsulto nitong si Senator Marcoleta. Can you talk about that? Yung pinapamukha na walang legal background. Exactly. Kaya tumayo ako doon. Sabi ko, point of order ad hominem. Ang ibig sabihin lang, yung banat mo, binabanatan mo yung tao, hindi because of yung issue na nire-raise niya, rather na yung personal na pagkatao. Sabi niya, walang legal background. What does it tell you? So, sila lang ang pwede dahil mga abogado sila. So, of the 24 senators, 16 kami ang hindi lawyer. So, lahat tinamaan. Lahat tinamaan, pati mga kasamahan niya dahil walang legal background. Bakit? Nakalagay ba sa konstitusyon when you join the Senate, you have to be a lawyer? Bakit? Pag tumakbo ka ba ng pagiging Pangulo, kailangan mo maging abogado? Ang alam ko lang na dapat abogado ka kung magiging officer of the court ka, judge, fiscal, Supreme Court Justice, Associate Justice, Sandigan Bayan, Ombudsman. Ang alam ko yun ang maging abogado, pero yung mga sa legislature, hindi mo naman kailangan maging abogado, Christian. Diba? For so long as yung gagawin mo ay makakatulong sa sambayanan, yung mga batas mo ay makakatulong at for the interest of the public, hindi for the interest of the few. Okay. Paano pa na ito, Senator? Sa Lunes kasi bakbakan uli, no? So mukhang isusulong nila uli yan. So how would you deal with that? In terms of numbers, kulang kayo We will try to put up a good fight, Christian. We know we're outnumbered. But we will still go there in the Senate na we will really object. At we will ask Senator SP Cayetano na SP, mag-usap tayo. Sige, let's discuss. Pero huwag tayo magbutuhan. Magbutuhan tayo kung hindi tayo magkasundo na. Usually, nagkakaroon ng botohan, Christian, pag divided talaga ang House. Nagkakaroon lang ng division ng House. Kung may discussion, there were no discussions. Ang discussions is because of kailangan na rin pagbotohan. That's not discussion. I mean, discussion of the topic on the floor, which is incorporating yung Section 41C sa rules namin. Kaso wala nga po dapat i-interpolate si Senator Marcoleta dahil siya nag-introduce noon. May mga tanong kami. Ako may tatanong sa kanya, ano po ba ang ibig sabihin na justifiable reason? Ano ho ito? Anong klaseng reason? Pangalawang tanong ko pa, bakit po ba minabadali po ninyo? Ano bang so special at important sa bagay na ito? Sabi nga po nila, after, masyado ito si Erwin Tulfo, masyado advance sa pag-iisip. Hindi naman po sa ganon. Nagka-timing lang ho Noong umaga, nagsalita si Ombudsman Remulla na maglalabas ng warrant of arrest very soon. Ito kaya minamadali nila kasi baka dalawa sa kasama nila. Nalagasan na nga sila ng isa. Malalagasan pa sila ng dalawa. Di 3 na malalagas sa kanila. So, alam na ho natin kung saan patutungo. We are
mamahayag tayo, Christian. We're journalists. Madaling Sabi nga, basahin, maganda nga short. daw ang magdebate ang isang mamahayag at ang isang abogado. Magandang magdebate. Okay. Ano po nakikita yung chances na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano? Because he's holding a very slim majority, 12 versus 11. Tapos syempre, kung makakasuhan yung dalawa pang senador at non-bailable, tanggal sila. At least dyan sa Senado, maaresto. Tanggal for the time being. I'll leave that to yung mga elderly members po namin, mga senators po namin, Soto, Senator Lacson, Lapid, yung mga may experience na Kiko Pangilinan, we will leave it to them. Sila naman po yung nag-uusap-usap dyan. Kailangan talaga namin ng tao. We really need warm body or somebody from the majority to join us to be able to take control. But for now, we cannot take any control at all because we don't have the number. At matigas din ho sila sa kabila. So, habang nangyayari ito, ang nakakalungkot lang, Christian, which I will take this opportunity now to ask for an apology to everybody. Be it you're a Sara supporter, Marcos supporter, liberal or Lenny supporter, you're in the church, you're the business committee. I would like to ask for an apology on behalf of the SB 11 or the Minority 11, us, for not able to really do our job on focusing to craft bills, pag-amyenda ng mga batas. Bagkus naubos po yung oras namin sa Senado sa pagdidebate at diskusyon na walang kakwenta-kwenta. Simula po nang umupo sila, simula po sa pagtatanggol kay Senator Bato, na sayang po yung oras, araw, barilan, etc., etc., hanggang kahapon, wala pong napag-usapan. Kayo din ho, na-observe din nyo siguro since umupo po sila, puro pinag-uusapan, aresto, karapatan ba ni Senator Bato, TRO. Kaya nga po nakakalungkot to, nakakahiya din sa bumoto na inaasahan po ng ordinaryong mga mamayan na iboto ka namin, tulpo, matulungan mo kami sa problema. And what do we do? Wala po nakakatulong sa amin yon. Kaya nasa oposisyon, kaya sa minority, kaya sa majority, because naubos sa diskusyon, naubos sa away, sa pagtatanggol sa iilang kasama namin. Sa pagtatanggol na hindi, ako yung majority leader, etc., ako yung president, ako, wag niyong sabihin, sa pagsasabi na nagpaplano kami ng no election, naubos. Instead na mag-focus dito sa mga batas na naka-pending sa mga lamesa ngayon, wala nangyayari, Chris. Kaya, I apologize po. Base dyan sa mga nilatag ninyo nangyari since Alan Peter Cayetano took over, paano niyo i-describe yung kanyang Senate presidency so far? Expected naman po yun. That's the gamble, that's the risk na he took na sobrang nipis ng grupo nila. It's 13-11 nung dumating si Bato. So it was 13-11. Manipis yun. Ngayon wala si Bato, 12-11. So asahan niya na yun talagang pag marami talaga ang nasa minority, syempre tatayo yan, talaga magkakaroon ng matinding bakbakan, di ba? Ng matinding usapin, talaga matinding objection. Unlike before siguro na nakikita natin sa Senate, isa o dalawa lang ang member ng minority, syempre kayang patahimikin yun dahil outnumbered yun. Ngayon, we're not outnumbered. Yes, outnumbered kami na isang boto, isang tao. So we can speak up, di ba? We can talk. Kaya ito ang nangyayari. Somebody standing up and say like, no, mali kayo, di ba? Sige, ganito na lang, Christian. Kasi sinasabi nila, mali kami. Let the people decide siguro. Makikita mo naman sa social media. Alam mo naman kung sino pumapanig yung bumabanat sa grupo namin. Alam mo naman kung sinong grupo yun. Alam mo naman yung pumupuri. Iba-ibang klaseng grupo, iba-ibang sektor ang nagsasabi, hold on, keep on fighting, stand for what is right. I remember nung a few days ago, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naman daw sila nanggugulo. Sila raw yung ginugulo. How do you see that? Wala naman pong gumulo eh. Nagulo naman po. Sige, sabihin natin na nag-take over po sila. Tapos na po yun. Move on na dapat. Unfortunately, nagkaroon po ng putukan nung Wednesday
At ang tinuro kaagad yung kami na, ay, kasi wala sila dito. Kami, hindi naman yung yata maganda. After all, sila naman nagsabi, no, binago ni SP Cayetano. Hindi, majority caucus na lamang ito. So nag-majority caucus, anong gagawin pa ng minority doon? Makikipag-marites, makikipag-chismisan, alamin kung anong pinag-uusapan nila. Kaya umuwi ho kami. So that was yung first na mali po nila na syempre magsasalita po kami. Pangalawa na, sabi po na wala man lang kumusta po sa kanila. Yun, isa pa rin po. Naubos din po yung araw doon. Baka nakalimutan lang po ng kasama namin, hindi po siya tumitingin sa kanyang social media, sa mga chat. Ako, ganun din po nangyayari. Guilty rin po ako dyan. Minsan, hindi ko po nababasa yung Viber ng maghapon or 2 days, yung mga sa chat group namin sa WhatsApp. Baka hindi lang po nabasa. Kaya nga, medyo nagalit. In fairness po doon sa kasama namin, baka hindi niya po nabasa. Kawawa din naman, nabugbog po siya. Sinabi sinungaling. Hindi naman po. Siguro, I believe, hindi niya lang po talaga nabasa yung mga text po na yon. Okay. Nabanggit niyo po yung May 13 incident, no? Highly suspicious yun. Pero kayo ba naniniwala kayo na hindi ito scripted o orchestrated? Hintayin ko na siguro, Christian, yung report. Pero so far, do sa prinisenta ng DILG, ng PNP, una nagpaputok yung grupo namin, yung OSAA po namin. Pagkatapos yung warning shot, napakadami po. 27 rounds yung nakita na basyo. Now, 37 rounds na basyo na nakita ng Soko. So, I don't know. 27 rounds na warning shot. Tsaka, sana tinignan din po ng Soko yung kabila naman. Baka magpaputok pa talaga ilang rounds. Kasi, sa dami ng gano'n na putukan, Christian, ako pumuputok din. I don't know, ikaw, if you go down range. Alam naman natin, di ba, na pag pumutok ka, siyempre may spent casing, tatalsik. Dapat tinignan rin sa kabila kung talaga may exchange of gunfire. Dapat ang tama din, ang daming tama sana ng mga dingding. Sa Senado kasi puro sa bubong ang tama eh. Parang doon yata nag-warning shot, ang daming tama doon sa bubong, pero sa mga dingding, wala. Meron sa salamin. Tsaka ngayon nagpapaputok daw si Aplaska na wala namang clear target, di ba? Para wala namang tao rin nagpapaputok. Pero dito na po, sir. Yung next question ko, base rin sa findings sa Philippine National Police na pinresenta sa Malacanang, do you honestly believe na si Aplaska lang gumawa niyan at walang kinalaman yung bagong Senate leadership? Kasi pagkatapos, nakatakas si Bato at tinulungan ng isa sa mga kasama ninyo. In fairness, si Senate President Cayetano was just relying on the report of Sergeant at Arms Aplaska dahil wala po siya sa scene. Siguro, nagtatanong siya, anong nangyayari dyan? Ito, sir, ina-under attack tayo, etc. Kaya nakapagsabi yung mama, we're under attack or we were under attack, na nasabi niya because nagre-rely siya doon sa ground commander, doon po kay Mr. Aplaska. So, wala ho siya talagang idea. Siguro parang nakita ng mga tao, tapos pangalawa pa, you have a media, parang you have a press corps, yung Senate media. Hinayaan mo, pinalayas, wag kayo dito, umalis kayo dito. Sila ngayon nagko-cover Kung ako pa ho yun, kung ako yung Senate Sergeant at Arms, I will allow the media na, sige, mag-cover kayo dito para wag nilang sabihin na gawa-gawa natin ito, scripted. O dahil wala ang mga media, nakapag-isip-isip ng mga tao, pinalayas sa media, so scripted ito. Even the Senate media are wondering, scripted nga siguro dahil pinalayas kami, diba? So, yun ang isip-isip ng mga kababayan po natin. Tsaka nga po, Senator, kayo, bago kayo dyan sa institusyon, meron kayong mga kasamang bago rin. Marami rin mga veterano. Pero anong tingin nyo rito sa tama nitong mga nangyari over the past week sa reputasyon at saka sa institusyon ng Senado? Hindi po tama. Pangit to sa totoo lang. Bago po ako neophyte, rookie, tapos ganito po nangyayari. We waste so much time, 2 weeks, 3 weeks, diskusyon mabuti sana kung diskusyon para maipasa ang isang batas, maamyendahan ang isang batas, ang mga treaties. Hindi po diskusyon na kung tama ba yung
pag-kup-kup kay Senator Bato. Is that right? Is that the job of the Senate? Were we voted by the people to defend our own? Di po ba? Binoto po kami ng tao para magtrabaho. So, looking at it, kahit po yung mga tao po, yung ordinaryong tao na nanonood, alam nila na sayang. Wala nang ginawa itong mga senador, nag-aaway-away. Samantalang ang problema ko, ito pa rin. Hindi ko mapagkasya yung sweldo ko. Yung asawa ko, kailangan ko na ilabas sa ospital, wala akong pangbayad. Yung anak ko mag-i-enroll na, wala akong pang-enroll, pambili ng, okay, sabihin natin sa public school, wala nang pambili ng bag, ng mga sapatos, damit, yung anak ko. Dapat ito yung pag-uusapan natin. Ang dami po namin bill, Senador. Saan po ako kukuha? Ito pa mga issues. A few more Mali, questions mali. na lang po, no? Alam ko, tight ang oras po ninyo. Ito na lang po, no? Yung, ano ba yung, pakikwento nga yung nangyari. Kasi may balita na doon sa pagkuha ninyo ng numero sana, to tilt the balance again dyan sa Senado, nandun yung factor na si Chis Escudero. Did they really want to regain the Senate presidency in exchange for providing your minority with the numbers? Say again, Christian. Nakakatuwa kasi. Kami na Oo nga sa cute little boy. Pumasok eh. Is that your son? Yeah, anak. Oh, hi ka Very kay handsome, Senator very Erwin Tulfo. handsome. Ayan, no. Very handsome boy. Oh, look there. Doon ka. Ayan. Sige. Sorry. Hindi talaga ba nagtangka si Chis Escudero na bumalik bilang Senate President kapalit ng pagbibigay ng numero additional sa minority ninyo? May usapan na gano'n. Actually, I'm not privy to that. Siguro sa ibang grupo namin, yung mga senior members namin, may mga usapan na gano'n. Naririnig ko lang naman. Ayaw ko naman makihalubilo dyan. Dahil baka sabihin, oy, bago ka lang dito, huwag kayo makialam dito. At tupagin mo yung trabaho mo. Sa lahat ng bagay, ayaw ko mapagsabihan na gano'n na nakikialam tayo. Basta nakafocus tayo sa paggawa ng batas. Yung disappointed tayo. Naririnig ko po yan na Senator Chis wants to join our group. Maganda sana, di ba? Pero may mga ifs and buts. So, may mga buts doon sa grupo namin, may mga ifs doon sa kabila. So, hindi I don't know, but what I heard, like, hindi natuloy. Okay. Sige, Senator, last na. Sorry. Pasensya na. Isa na lang. Last na. Kasi isingit ko lang to, no? Kasi bihira naman tayo magkausap, Senator. No? Sa 2028, alam ko malayo pa yon, pero malapit din, no? There are two ways of looking at it. Sa mga tao naghahanap ng alternative aside from, let's say, the Dutertes, may mga nagsusulong na tumakbo kayo for Vice President ni Leni Robredo. Is this something that you're seriously considering? Nako, Christian, di ba I already said isang ambush interview. Huwag na ho kami isama dyan ng mga kung sino man nagpaplano dyan. Pangalawa, napansin ng aking chief of staff. Boss, parang kayo lang ni Sen. Rapi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung Solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin na sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, doon sa supporter po ni Madam Sara Duterte, wala po kaming interest. Okay na po kami dito sa Senado. Kung gusto ho ninyong siya maging Pangulo, wala pong problema sa amin. Gagawin po namin trabaho bilang senador. Marami din po iba dyan. Nandiyan po na po pwedeng maging presidente po. Si VP Leni, pwede po. Pwede. Nandyan din po, nagpapakita po ng interest si DILG Secretary John Vic Remulla. Nariyan din po si Secretary Vince Tison. Si Senator Risa po pwede rin. Hinog na rin po. Ganon din po si Senator Bam. Suportado po siya ng Gen Zs. So marami po, wag ho kaming tignan kaagad na hindi ito mga kaya po nabubugbog kami, yun ang sabi ni Tol Rapi nung lumabas mo yung pangalan, Diyos ko po. Kaya ako po napapunta sa cemetery, napadasal ako sa puntod ng nanay ko, sabi ko, Ma'am, please pray. Sabi ko, dahil ito na yung first wave pa lang ito. Wala pa nga po. Pansinin ho ninyo sa social media. Sa ilang mga channel po, nakalagay po doon. Kami binabanatan ngayon. Hindi lang naman po kami nagsasalita. Kami binabanatan, kami magkapatid. Bakit po? Because may lumabas sa mga survey na yan.
na kami ang pantapat. Adi na natutusta ho kami. Please lang ho, wala ho kaming plano na tumakbo. Unahin niyo muna yung mga gusto po dyan, yung mga nagpresenta na pwede pong kalabanin po si VP Lenny. Kami po dito na ho, masaya na ho kami rito. Okay. Dagdag ko lang, no? May isa po akong sagot dyan eh. That means they're threatened. And they take you very seriously. Diba? Wag For mo that nang reaction to dagdagan. come out. Huwag mo nang dagdagan, boss. Pinadagdagan mo pa. Sorry, Patay na tayo. yun ang honest tingin ko po dyan eh. Naku, parang awa mo na. Okay. Sige po. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa pagtanggap ng imbitasyon namin dito sa Facts First for this Thank you interview. po. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo. Alright, thank you, Christian. Salamat po. Ayan, si Senator Erwin Tulfo. Ayan, nakausap natin. Tsaka special shoutout po dito kay Mr. Jericho Javier. Si Mr. Jericho Javier po kasi yung nag-arrange ng interview na ito. And suspecha ko, isasabutahin nga niya. No? Feeling ko, ika-cancel niya at the very last minute. Pero natuloy naman po. Hello. Okay, sige po. Meron pa po tayong episode, no? So in the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyong lahat.